Nagsisimula ang ating kwento sa isang superpower academy kung saan ang bida nating si Ningfang ay tawa-tawang naglalaro sa kanyang phone. Habang naglalakad, tutok na tutok siya sa nilalaro niyang online game nang bigla siyang sampalin ng malakas sa mukha ng isang tao. Tinanong siya ni Wang Yu kung ano ang ginagawa niya at pinaalalahanan na magsisimula na ang awakening exam. Sa halip na maghanda, naglalaro lang siya. Tumatawang sumagot si Ningfang kung hindi ba pwedeng pagsamahin ang trabaho at pahinga. Sinabi rin niya na, 18 taong gulang na siya at malamang ay magigising lang siya sa isang ordinaryong propesyon na may 1 o 2 star lang. Pagkatapos, lumapit siya kay Wang Yu at sinabing hindi siya katulad nito na nagkaroon ng 5-star profession noong 16 na taon pa lang. Tinanong niya kung bakit pa siya magpapakahirap. Kung pwede naman siyang umasa na lang sa tagumpay nito sa hinaharap, bagay na ikinagalit ni Wang Yu. Bigla siyang sinakal nito sa leeg, habang sumisigaw na talagang pagbibigyan siya nito sa gusto niyang pag-asa. Habang nasasakal siya, napansin ng ibang kalalakihan si Wang Yu at naisip na baka kakabalik lang nito mula sa espesyal na pagsasanay. Matagal na ring walang nailalabas na henyong katulad ni Wang Yu ang kanilang probinsya. Iba talaga si Wang Yu. Napakalayo ng agwat niya sa ibang tao dahil siya ay maganda, mayaman, at talentado. Pagkatapos ay napansin nilang pilit na binabawi ni Ningfang ang kanyang phone, kaya nagtaka ang mga lalaki kung sino siya. Sumagot ang isa na siya si Ningfang, ang sikat na basura ng paaralan, dahil maglalabing-8 na siya, pero hindi pa rin nagigising ang kanyang kapangyarihan. Kinaladkad ni Wang Yu si Ningfang sa tenga, habang ang mga lalaki, na halatang naiirita, ay nagtatanong kung paano ang isang Diyos ang katulad ni Wang Yu, na isang napakagandang babae, ay nakikipagsalamuha sa ganoong klaseng tao. Sumagot ang isang lalaki. Nabalita niyang magkabata ang dalawa, pero nagtataka siya kung paano ang isang tulad ni Ningfang ay papantay sa isang kabatata na gaya ni Wang Yu, gayong galing lang naman siya sa bahay ampunan. Ang Blue Star ay isang mundo kung saan naghalo ang laro at katotohanan, at hanggat lampas na sila sa 16 na taong gulang, may pagkakataon silang gisingin ang kanilang kakayahan at maging mga adventurer. May nagsabi naman sa mga estudyante na ang susunod na milagro ng awakening ay maaaring mangyari sa kanila. Nakapila si Ningfang habang nagtataka kung ano na naman ang problema ni Wang Yu dahil naging seryoso na naman ito, kahit na pangatlong beses na niyang kumukuha ng exam at hindi na siya baguhan. Sinabi ng instructor sa kanila na ang mga estudyanteng tatawagin sa harap ay dapat pumunta sa testing area para sa assessment at ang mga estudyanteng matagumpay na makakapag-awaken ay makakatanggap ng set ng basic equipment para sa kanilang propesyon. Dapat din silang maghanda para sa practical testing. Nagsimulang magkuwentuhan ang mga estudyante tungkol sa gusto nilang makuha ng tawagin ng instructor ang pangalan niya. Naglakad siya sa harap habang tinutokso siya ng mga estudyante kung hindi ba siya yung senior mula sa grade 3 at nagbubulungan na lagi lang siyang nakabuntot kay Goddess Wang Yu. Akala mo raw kung sinong malakas pero hindi pa rin nag-aawaken kahit 18 na. Lumapit siya sa guro na nagngangalang Kwai at nakangiti itong nagsabi sa kanya na huwag kabahan. Inutusan siya nitong ilagay ang kanyang kamay sa kristal at i-relax ang kanyang isipan na sinunod naman niya. Nang makaayos na, naghintay siya ng walang inaasahang mangyayari, pero nagulat siya nang biglang umilaw ang kristal, dahilan para matigilan at magulat ang lahat pati na siya, naisip niya na siguradong makakapag-awaken na siya dahil nag-react ang kristal sa kanya, at alam niyang ang asul na ilaw ay sumisimbolo sa magic system. Nagsimulang tumawa ang mga estudyante sa kanya, pero wala siyang pakialam dahil alam niyang ang awakening ay automatikong magtuturo sa kanya ng mga unang skill. Nagpasya siyang tingnan kung ilang star ang propesyon na magigising niya. Naglabas ang kristal ng iba't ibang kulay at nagulat siya nang ipakita ng system na nag-awaken siya sa isang 1-star profession at natutunan ang skill na Mud Marsh Technique. Naisip ni Kwai na sayang dahil 1 star lang ang nakuha niya at nagsimula na namang tumawa ang mga estudyante sa kanya. Tinukso siyang bumaba na agad dahil nakakahiya ang tumayo doon at ang basura ay basura raw talaga. Tinanong siya ni Kwai kung anong skill ang nagising niya at nang hindi siya sumagot, tinawag siya ulit ni Kwai dahilan para makuha ang atensyon niya. Tumingin siya pabalik sa guro ng may pagkalito. Akala ni Kwai ay sobrang lungkot niya dahil sa hitsura niya, lalo na't pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa huli ay 1 star lang pala siya. Pagkatapos ay ibinigay ni Kwai ang kanyang equipment at inutusang magpalit na para lumipat sa susunod na stage. Naglakad siya palayo habang nagtataka kung hindi ba siya nagkamali ng dinig, naalala niya kasing sinabi ng system na tapos na ang kanyang awakening at nakakuha siya ng mga passive ability, ang Dark Kinship at Mystery Gifts. Ipinaliwanag din ng system sa kanya na ang passive skill na Dark Kinship ay nangangahulugang hindi siya makakaranas ng backlash mula sa kapangyarihan ng kadiliman at maaari siyang gumamit ng mga forbidden spell nang walang anumang kapalit. Ang passive skill naman na Mystery Gift ay nangangahulugang maaari siyang maglabas ng forbidden spells minsan sa
Isang linggo nang walang konsumo, kaya napaisip siya kung ang dark power ba ang pinakamasamang kapangyarihan sa mundong yon at kung ang forbidden spells ang pinakamataas na antas ng magic. Pero biglang sinabi ng system na nakuha niya ang mud marsh technique at nagsisimula na itong mag-transform, kaya nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ng transformation at kung ano ito. Sinabi lang ng system. Natapos na ang transformation, kaya ang mud marsh technique ay naging forbidden curse na foul earth shell, dahilan para matulala siya at malito sa nangyayari. Naisip niya na ang darkening at forbidden spells ay mukhang hindi maganda ang pakinggan at alam niyang may practical test pa siya, kaya umaasa siyang walang magiging problema. Maya-maya, sinabi ng instructor. Sinabi niya sa kanila na 50 tao ang papasok ng pangkatan, at bawat isa ay lalaban sa mga halimaw sa loob ng realm para masanay sila sa kanilang mga bagong gising na skill. Bawal mag-team up ang mga kandidato o umatake sa isa't isa, at may mga unmanned drone na magbabantay sa kanila. Sinabihan ni Kui ang lahat na i-confirm ang kanilang mga skill sa lalong madaling panahon at hindi nila kailangang mag-alala dahil hindi sila makikita ng iba. Ipinakita naman ng system sa kanya na ang active skill niya ay Foul Earth Shell, isang madilim na forbidden spell na nagpapatawag ng madilim na kapangyarihan mula sa ibang mundo para gumawa ng pananggalang at kaya ring durugin ang lahat ng papalapit na mga kaaway. Alam niyang mukhang delikado ang mga salitang yon, kaya napaisip siya kung isa ba itong masamang spell. Iniisip niya na malalagot siya kapag may nakatuklas sa skill niya. Pagkatapos ay inutusan sila ng instructor na pumasok sa arena, na agad naman nilang sinunod. Habang sumisigaw siya sa system, dahil sa panik at humihingi ng paliwanag, pumasok na siya sa portal at lumabas sa isang maaraw na kagubatan. Nagsimula ng gamitin ng mga estudyante ang kanilang mga bagong skill para talunin ang mga goblin sa loob. Habang ang iba ay abala sa pakikipaglaban sa mga goblin, busy naman siya sa pagtatago sa damuhan. Kapag may goblin na lumalapit sa kanya, agad siyang nagtatago. Masyado siyang abala sa pag-iisip na ang buong exam ay binabantayan ng mga drone, kaya hindi siya nangahas na gamitin ang mga forbidden spell na yon ng basta-basta. Pero, dahil alam niyang wala siyang ibang paraan para umatake, nagpasya siyang magtago na lang at maghintay ng pagkakataon nang hindi napapansin ng drone na lumilipad sa itaas niya. Isang lalaki na nakakita sa kanyang nagtatago ang galit, na nagsabing ang lahat ay nagle-level up na sa pagpatay, at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Tinawag ni Kui ang lalaki na Captain Zhao, at ipinaliwanag na medyo huli nang nagising ang kapangyarihan ni Ningfang at hindi rin maganda ang kalusugan nito. Bukod dito, ang tanging skill na meron siya ay isang defensive spell, na hindi masyadong angkop para sa solo na labanan. Sinabihan siya ni Captain Zhao na palabasin na si Ningfang dahil hindi na nito kailangang ituloy pa ang exam. 1-star na propesyon lang, hindi naman siya magiging totoong adventurer. Pero biglang nagtaka ang lalaking nagbabantay sa monitor, kaya napatingin ulit si Captain Zhao sa monitor at tinanong kung ano ang nangyayari. Sumagot ang lalaki na hindi niya alam, pero mukhang inatake ang drone at biglang naputol ang signal. Sumigaw ang lalaki para alertuhin ang lahat at iniulat na may hindi pangkaraniwang mataas na power fluctuation ang na-detect sa realm, kaya nagpanik si Captain Zhao at inutusan ang mga tauhan niya na mag-imbestiga agad at alamin kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda, sa loob ng arena, nadurog ang drone habang ang isang lalaki ay nakasalampak sa lupa at nanginginig sa takot habang nagtatanong kung bakit may ganitong kalakas na halimaw sa loob ng exam venue habang nakatingin sa higanteng goblin na may hawak na matatalas na talim. Inutusan ng goblin ang mga kauri niya na bumangon at huwag nang magpaalipin pa kahit kailan. Inutusan niya ang mga goblin na patayin ang lahat ng mga mananakop doon at sumang-ayon naman ang mga ito. Lumipad papalapit ang drone sa mga goblin, pero inatake ito ng leader gamit ang kanyang lakas, kaya sumabog ito at nahulog sa malapit na damuhan. Si Ningfang naman na tinamaan sa ulo ay nagtaka kung bakit nahulog ang drone. Pero nagulat siya nang makitang pinalilibutan na siya ng kawan ng mga goblin. Ang leader ng mga goblin ay tumawa at sinabing may munting insekto pala roon. May ilang goblin na sumugod sa kanya para umatake, habang nagtataka siya kung bakit maraming halimaw ang nagtitipon, at nahulaan niyang yung nasa gitna ay parang isang elite leader. Napagtanto niya na wala na ang drone, at naisip na ito na ang magandang pagkakataon para subukan kung totoo ba ang forbidden spell. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang lila na kapangyarihan ang lumabas sa kanya. Nagulat ang goblin leader nang makita ang isang undead na bumabangon mula sa ilalim ng lupa. Sa kabilang banda naman, sa station, sumigaw ang isang lalaki na nawalan na ng signal ang lahat ng screen, at biglang may tumagas na madilim na enerhiya sa realm, na pinaghihinalaang mula sa isang king level o mas mataas pang halimaw. Inutusan ni Captain Zhao ang kanyang mga tauhan na tumawag agad ng reinforcement at ilikas ang lahat ng mga hindi marunong lumaban sa malapit. Alam ni Kui na ang king level o mas mataas pang halimaw ay isang sakuna na kayang pumatag ng isang buong lungsod, at nagtaka siya kung bakit may ganoong nakakatakot na
Nilalang sa loob ng exam venue. Balik sa arena, pinagpapawisan na sa takot ang Goblin Leader nang makita ang lakas niya, pero hinayaan lang ni Ningfang ang kanyang undead na atakihin ang mga goblin. Namangha siya nang makita ang mga forbidden spell sa aksyon. Sa isip niya ay medyo nakakadiri at malagkit ang itsura nito, na kinatakutan niya habang isa-isang pinapatay ng kanyang undead ang mga goblin. Ipinaalam sa kanya ng system na nakapatay siya ng isang goblin minion, at nakakuha ng 10 experience at patuloy pang nakakakuha ng experience points sa bawat goblin na napapatay. Nagulat ang goblin leader sa tindi ng dilim at nagtanong kung hindi ba siya tao at kung paano nangyari ang lahat ng ito. Pagkatapos ay napansin ng leader na bumabagal na ang kanyang paggalaw, kaya sumigaw ito na huwag lalapit, pero binalot lang ito ng undead at pinatay. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng system na napatay niya ang Goblin Vanguard at nakakuha ng 6,000 experience. Maya-maya pa ay ipinakita ng system ang impormasyon ng kanyang character. Ang occupation niya ay mage, level 10 na siya, ang health ay 10, strength ay 8, agility ay 8, spirit ay 20, at ang experience niya ay 12. Namangha siya na nakagain siya ng 10 level sa isang iglap lang dahil alam niyang sa mga nakaraang taon ng practical test, karaniwang 1 o 2 level lang ang tinataas ng mga kasali. Inisip niya na ang experience points mula sa ang mga maliliit na halimaw ay mahihina lang at umaasa lang sila sa elite na halimaw kanina. Nagtataka siya kung bakit may mga elite na halimaw na lumilitaw sa lugar ng pagsusulit, pero biglang may gamit na nagliwanag sa harap niya, kaya napagtanto niyang ito pala ay drop mula sa elite na halimaw. Napansin niya na parehong orange quality ang mga gamit na iyon. Kinuha niya ang Vanguard Mark, isang consumable na gamit na orange quality, na nagbigay sa kanya ng permanenteng dagdag na 10 puntos sa agility attribute. Tapos ay nandoon din ang Shadow Butcher Claw, na orange quality rin, at nangangailangan ng level na 20. Nagbibigay ito ng dagdag na 13 strength, dagdag na 16 na agility, dagdag na 10% attack speed, dagdag na 5% critical hit rate, at 10% tsansa na mag-trigger ng combo. Maaari itong malagyan ng hanggang 3 enhancement. Alam niyang ang orange quality ay itinuturing ng epikong kayamanan, kaya siguradong napakamahal ng mga ito. Kahit hindi pa niya magamit ang claw ngayon, ang orange equipment ay maibebenta pa rin. Sa malaking halaga. Sabik siya sa kaisipang madali siyang magle-level up sa pagpatay ng mga halimaw, at sa wakas ay yayaman na rin, pero bigla siyang nagulat ng utusan ng kapitan ang lahat na iwanan agad ang pagsusulit at gamitin ang teleport scroll para lumikas. Napaisip siya kung anong nangyayari, hanggang sa bigla siyang nakaramdam ng isang malakas na kapangyarihang kumakalat sa paligid niya. Noong sumilip siya pabalik, nagulat siya nang makita ang mga butas sa lupa, kaya napatanong siya kung bakit mukhang napakatiwangwang doon. Kung iyon man ang kapangyarihan ng ipinagbabawal na sumpa at kung puro bitag ba ang mga iyon, agad niyang binuksan ang kanyang scroll dahil alam niyang magiging delikado kung may makatuklas nito, kaya kailangan niyang tumakas. Ginamit din ng ibang mga estudyante ang kanilang mga scroll para lisanin ang arena. Sumigaw si Captain J. Sa lahat na huwag mananatili doon at umalis na agad para bumalik sa lungsod. Napangitnit si J. Sa isiping kahit pa magsama-sama ang lahat ng naroroon, hindi pa rin nila kakayaning labanan ang isang king level o mas mataas pang halimaw. Hindi niya alam kung aabot ba sa oras ang mga reinforcement, pero nagulat si J nang mapagtantong biglang nawala ang pinagmumulan ng madilim na kapangyarihan. May takot siyang nag-isip kung nakatakas na ba ang demonyong iyon palabas ng realm, at paglabas niya ng arena, nakita niya si Kai Wei, na may sinasabihan na lampas na ito sa kaya nilang kontrolin, kaya magre-report siya agad, kailangang manahimik ang lahat para maiwasan ang malawakang kaguluhan. Iniutos din niya ang pag-activate ng ceiling array ng paaralan, at nag-iwan lang ng isang labasan para sa mga taong walang kinalaman para mabilis na makalikas. Tinawag niya si Kai Wei para magtanong, pero nag-aalalang tinanong siya nito kung ayos lang ba siya. Sumagot siya na ayos lang siya at inutusan siya nitong umalis agad habang sinasabing suspendido muna ang klase sa paaralan, kaya huwag muna siyang babalik maliban kung kailangan. Maya-maya ay tinanong niya si Wang Yu, anong nangyayari, dahil tila humaharap sa isang malakas na kaaway ang guro nilang si Kai Wei. Sumagot ito na nakarinig siya na may hindi kilalang pinagmumulan ng lakas na nakita sa exam venue at ang buong paaralan ay ni-lockdown. Napaisip siya kung iyon ba ang hindi pa matukoy na elite na halimaw at naisip kung gaano kahirap para sa kanya ang magtiis hanggang sa mag-awakening, tapos ay maantala lang ang pagsusulit sa kalagitnaan. Napansin ni Wang Yu ang pagkadismaya niya at naisip na baka masyado siyang naapektuhan sa nangyari. Sinabihan siya nito na ang mga defensive spell ay makakaligtas sa buhay niya, pero hindi ito angkop para sa solo leveling. Simula bukas, makikipag-team up na siya sa buka nila. Nagpasalamat siya sa kabutihan nito, pero sinabihan niya ito na hindi na kailangan dahil kaya naman niyang mag-level up ng mag-isa.
Pagmamalaki niyang naisip na hindi naman sa ayaw niya, pero dahil puro madidilim na forbidden spell lang ang alam niya, hindi niya ito pwedeng basta-basta gamitin sa harap ng iba. Habang tinitingnan siya ni Wang Yu ng may pagtataka, bigla itong sumigaw sa kanya na bawal ang humindi. At bukas ng alas 8 ng umaga sa Westgate ay hihintayin siya nito. Sinubukan niya itong pigilan, pero naglakad lang ito palayo, kaya naiwan siyang sawi at sumisigaw, nagtatanong kung bakit ba ayaw nitong makinig sa kanya. Isinigaw din niya na napakadiktadora ni Wang Yu, pero kumalma rin siya dahil alam niyang delikado ito, at naisip kung dapat ba siyang magkunwaring may sakit. Pero napagtanto niyang hindi ito uubra dahil sa ugali ni Wang Yu, hindi niya ito matatakasan habang buhay. Nakaisip siya ng plano at inisip kung, gagana ba ito? Maya-maya ay dumating siya sa Yanchang Exchange, dahil alam niyang may ilang kagamitan na may kasama ng skill. Plano niyang bumili ng isang gamit na may kasamang mirror spell, at magkunwaring iyon ang ginagamit niya bukas. Pumasok siya sa tindahan, umaasang hindi sana gawin ng system na forbidden spell ang skill ng kagamitan, at naisip na ibenta ang mga nakuha niya mula sa mga nakalaban niyang halimaw kanina. Isang magandang babae ang nagtanong sa kanya kung paano siya matutulungan, at sumagot siya na gusto niyang bumili ng gamit na may mirror spell, kahit na armas pa ito, damit o accessory. Tinanong siya nito kung isa ba siyang bagong awakened na estudyante, at sinabihan siya na hindi na kailangang bumili ng mababang klase ng spell tulad ng mirror spell dahil marami silang gamit na may high-level spells na mas angkop para sa pagle-level up. Nag-alok itong ipakita ang ilan sa kanya, pero sumagot siya na hindi na kailangan dahil pansamantala lang naman niya itong gagamitin, kaya hindi kailangang masyadong mataas ang level ng gamit, tinawag. Noon ng babae ang isang tauhan para asikasuhin siya at naglakad palayo, habang binubulong na wala naman pala itong pera at hindi na siya mag-aabalang pagsilbihan pa siya, kaya hayaan na lang ang baguhan ang humarap sa kanya, dahilan para maguluhan siya. Pagkatapos ay may isa pang babae na nagtanong sa kanya kung matutulungan siya nito at ganoon din ang isinagot niya. Ipinakita sa kanya ng babae ang mga equipment, sinubukan niya ang mga gloves, armor, at isang espada, na hindi niya mabuhat pero sa huli, nauwi siya sa isang singsing. Tinanong siya ng babae kung kontento na ba siya sa singsing na iyon, at sumagot siyang ayos lang ito. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa babae dahil sinamahan siya nito sa napakaraming tindahan at tinanong kung saan siya pwedeng magbenta ng mga loot. Dinala siya ng babae sa appraisal consignment room. Pinatuloy sila ng lalaki sa loob at sinabi naman ng babae sa lalaking si Wang, na gusto nitong magbenta ng load. Ipinakita niya ang armor at tinanong kung matutulungan ba sila ni Wang na i-evaluate ito at kung magkano ito pwedeng maibenta. Nakita ni Wang na isa itong agility-based na orange weapon na may mababang level requirement na mayroong napakagandang attributes na swerteng-swerte para sa mga baguhan. Mayroon din itong 3 gem slots, kaya pwedeng mag-adjust. Depende sa pangangailangan para makuha ang pinakaangkop na epekto. Sinabi sa kanya ni Wang na maganda ang item na ito at siguradong magkakaroon sila ng ilang kliyenteng magkakagusto sa equipment na iyon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Wang kung mayroon ba siyang partikular na presyong gusto. At sumagot siya na mas mataas ang presyo, mas mabuti. Sabi ni Wang ay naiintindihan niya at pinaghintay muna siya sandali dahil tatawag muna siya para kontakin ang mga kliyente. Tinawagan ni Wang si Lady Yang para sabihing panauhin nito si Ningfang, kaya dapat niya itong asikasuhin na sinang-ayunan naman niya. Tinawagan ni Wang ang isang nagngangalang Jiang para itanong kung naghahanap pa rin ba ito ng magandang equipment para sa anak nito, at binanggit na nagkataong mayroon siya roon habang pinagsisilbihan naman siya ng tiyaan ni Yang. Matapos ang tawag, ipinaalam sa kanya ni Wang na naibenta na ang equipment at handang magbayad ang mamimili ng 50,000 crystals. Gayunpaman, pagkatapos ibawas ang 8% transaction fee, makakatanggap siya ng 46,000 crystals. Nagulat si Ningfang sa revelasyong ito, at napatitig din sa kanya si Yang sa sobrang gulat. Maya-maya, binanggit ni Wang na kung tatapusin niya ang mga formalities doon, ililipat agad nila ang pera sa kanyang account. Sumagot si Ningfang na napakabilis naman ito, at iniisip na lang niyang bumili pa ng ilang piraso ng equipment. Siniguro sa kanya ni Wang na magrerekomenda siya ng ilan mamaya-maya at tinitiyak na masisiyahan siya. Sa labas ng kwarto, tinanong ng isa pang babae ang magandang babae kanina kung hindi ba nito sinabing mahilig siya sa mga gwapong lalaki, at tinanong kung bakit hinayaan lang niyang makaalis ang binatang iyon. Ang magandang babae naman ay sumagot na gusto lang niya ang mga gwapong lalaking mayaman at makapangyarihan, na nagpapahiwatig na ang mga mahihirap ay hindi man lang karapat-dapat na humawak sa sapatos niya. Tapos, nang makita nila itong lumabas kasama ni Wang at Yang, tinanong nila ang magandang babae kung bakit ang kliyente niya ay kasama na ngayon ni Master Wang. Ibinunyag ng isa pang babae na narinig niyang nakabenta ang gwapong lalaki ng equipment sa halagang 50,000 crystal coins, at pumipili na ngayon ng panibagong equipment, kaya naman nagulat sila nang malaman na higit pa pala iyon sa 3 buwan.
Inilang sweldo sa komisyon pa lang. Natulala ang magandang babae at naisigaw na dapat ay siya ang tumanggap. Kaya sa kanya dapat ang komisyong iyon. Pagkatapos niyang mamili, sinabihan siya niyang na mag-ingat at binanggit na sa susunod. Nababalik siya, hanapin na lang siya nito ng direkta. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang si Yuzin. Kinabukasan, naglalakad si Ningfang. Sa labas, malamang ay suot ang kanyang bagong equipment at panatag na ang loob dahil sinubukan niya ang equipment kagabi at ang spell na kasama nito ay hindi maaapektuhan ng system, kaya hindi na siya dapat mag-alala na mabubunyag siya. Pagkatapos ay masaya niyang tinawagan si Wang Yu, pero biglang may nagsabi kay Wang Yu na hindi nila inaasahang makikita siya roon. Nakakita siya ng isang grupo sa harap niya na binubuo ng isang shield warrior, isang mage, isang great axe berserker, at isang cleric. Ipinakilala niya ang mga ito bilang mga miyembro ng kanyang guild, at ngumiti sa kanya ang dalawang miyembro. Pero ang dalawa pa ay nakatitig sa kanya ng seryoso, kaya napaisip siya kung ano bang problema ng dalawang ito dahil mukhang may utang siya sa kanilang 80 milyon. Sinabi ng Shield Warrior kay Wang Yu na natatandaan niyang malapit na itong mag-second transformation. Kaya tinanong niya ang lalaki kung ano ang ibig sabihin nito. Namangha si Ningfang nang marinig ito dahil alam niyang ang transformation ay makukumpleto lang kada 30 level, kaya napaisip siya kung malapit na bang mag-level 60 si Wang Yu. Malinaw na sa revelasyong ito kung bakit itinuturing si Wang Yu na isang henyong babae na may 5-star rating sa simula pa lang. Sumagot naman ang lalaki na wala lang iyon, gusto lang niyang bigyan siya ng regalo. Binigyan niya siya ng isang advanced agility potion na isang orange quality consumable at permanenteng nagpapataas ng agility attribute ng +3. Ang lalaking berserker ay napasigaw na isa itong advanced potion na permanenteng nagpapataas ng mga attribute. Nagtanong naman ang cleric kung tama ba siyang mahal ang bagay na iyon? Sumagot ang lalaki na hindi problema ang pagiging mahal dahil nagkakahalaga lang ito ng 20 hanggang 30,000 crystal coins. Gayunpaman, pareho silang sumang-ayon na ang pangunahing issue ay mahirap makahanap ng mga ganitong high-level potion kahit may pera ka pa. Ang tatay niya ay nakiusap pa sa maraming kaibigan para makakuha lang ng isa. Nagpasalamat naman siya sa kabutihan ng lalaki, pero sinabi niyang bawiin na lang nito ang regalo. Pero hindi pumayag ang lalaki at iginiit na ang potion na iyon ay napakahalaga. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung wala ba siyang determinasyong makapasok sa top university. Tumalikod siya at sumagot na hindi na ito kailangan at may gagawin pa sila, kaya mauuna na sila. Kitang-kita ang galit sa mukha ng lalaki. Tinuro niya si Ningfang at tinanong si Wang Yu kung sasayangin ba talaga nito ang oras niya sa basurang katulad ng lalaking iyon. Galit na tinawag ng babae ang lalaki, na si Xiao Chang, para balaan ito. Pero mapang-asar lang na nagtanong si Chang kung ano raw ang problema. Sinabi pa niya na ang isang 1-star ay basura lang at hinding-hindi raw sila magtatagumpay sa buhay nila kailanman. Nagtaka naman si Ningfang kung bakit bigla siyang pinupuntirya ni Chang, kung sino ba ang lalaking ito, at kung may sakit ba ito sa utak. Naisipan niyang gumamit ng isang forbidden spell para matapos na ang usapan. Sinubukan naman ng babaeng cleric na kumbinsihin si Chang. Sabi ng babae ay dapat na silang umalis, pero pinatabi siya ni Chang at sinabing wala siyang pakialam sa ginagawa nito. Mayabang niyang sinabi sa babae na ang buong katawan ni Ningfang ay hindi man lang kapantay ng halaga ng kahit isang attribute potion. Sabi niya, umalis na lang daw sila para hindi na mapahiya pa. Pero mahinahong hinarap siya ni Ningfang. Tinanong ni Ningfang kung umaasta ba siya na parang asong ulol na basta-basta na lang nananapang, sabay turo sa potion. +3 potion lang naman pala iyon, pero kung makapagmalaki, ay akala mo kung sino. Dahil dito, galit na sumagot si Chang. Tinanong niya kung ano ang sinabi nito, at kung naghahanap ba ito ng kamatayan. Pagkatapos ay hinamon ng mage ang binata. Tinanong niya kung mayroon ba itong mas matinding gamit para magyabang ng ganoon, at bakit hindi raw niya ito ipakita ngayon. Sumang-ayon naman si Ningfang sa kanyang team, at sinabing basta't makakapaglabas siya ng ganoong item, luluhod siya sa harap nito. Sinabi niyang magkukoto siya rito, pero kapag nabigo siya, ang lalaki naman ang gagawa ng ganoong kilos sa kanya. Nang ilabas na ang item, sinabihan niya si Chang na maghanda na at ibinigay ito kay Wang Yu bilang regalo. Nagulat siya nang malaman na isa pala itong Pioneer Badge, isang orange item na permanenteng nagpapataas ng kaniyang mga attribute. Nagtanong siya tungkol sa item dahil ngayon lang siya nakakita nito. Kinuwestiyon naman ni Chang kung paanong ang isang item ay makakapagbigay ng ganoon. Tinanong niya kung paano ito makakapagbigay ng permanenteng +10 na attribute boost at sinabing baka peke lang daw ang lahat ng yon. Pero kampanteng iminungkahi ni Ningfang na subukan muna nila para makita ang totoo. Noong una ay nag-aalinlangan pa si Wang Yu. Tinanggap niya ang badge matapos siyang siguruhin nito na nahanap lang niya ito sa bahay nila at talagang inilaan para sa kaniya. Pinilit siya ng team niya na gamitin na agad ang badge dahil hindi na sila makapaghintay nang gamitin na niya ito. Masaya niyang kinumpirma ang pagtaas ng kaniyang attributes, kaya naman manghang-mangha ang babaeng cleric.
Samantala, itinanggi naman ito ni na Chang at ng Mage. Ayaw nilang maniwala sa posibilidad at pinagbintangan pa si Ningfang na magnanakaw. Pinaalalahanan naman niya si Chang na magkotaw ng malakas ang tunog. Dahil kunwari ay hindi siya makarinig, tumanggi si Chang kahit natalo na siya, pero nang tanungin siya ni Wang Yu kung bakit siya nagdadalawang isip. Humingi siya ng tulong sa mga kasamahan niya pero nakitang paalis na ang mga ito. Wala nang nagawa si Chang kundi ang lumuhod ng labag sa kanyang loob. Nagkotaw siya ng malakas ang tunog. Pagkatapos niyon, naglakad na siya palayo habang kumakaway sa lahat bilang paalam. Sabi niya sa kanila ay magkikita na lang uli sila sa susunod. Nang malayo na ang lahat, humingi ng paumanhin si Wang Yu sa kanya. Pero pinatigil niya ito at sinabing sa tindi ng relasyon nila, hindi na kailangan pang humingi ng tawad. Habang nakangiti, sinabi niya rito. Sabi niya, hindi na kailangang samahan pa siya nito dahil mas gusto niyang makumpleto muna nito ang second transformation. Gusto niyang makapasok ito sa pinaka-inakamagandang unibersidad. Sinabi rin niya na alam niyang hindi siya makakasabay sa pag-level up nito. Nag-aalalang sinabihan siya nito na huwag susuko sa sarili, at sumagot naman siya na hindi siya sumusuko. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng mga skill book at ipinaliwanag na matututunan niya ang mga ito kapag nasa tamang level na siya. Nang mapansin niyang puro purple quality ang mga ito, tinanong niya kung mahal ba ang mga iyon. Sumagot ang babae na hindi naman daw. Sabi nito, wala raw ang mga ito kumpara sa badge na ibinigay niya, kaya naman sinabi niyang tatanggapin na niya ang mga ito. Maya-maya, sa isang mapanganib na sementeryo sa dulo ng Secret Realm, biglang sumugod sa kanila ang mga undead. Biglang may lumipad na pana at tinamaan ang ulo ng isang undead. Sumigaw siya na anim-anim-anim. Napaisip siya na napakababa ng nakukuha niyang experience doon, pero hindi niya pwedeng sabihin dito ang tunay niyang level. Naka-level 10 na pala siya. Pagkatapos ay biglang tumunog ang cellphone ni Wang Yu. Sabi ng babae, paparating na raw ang big boss. Sabi ni Chang, nagdo-drop ang Fallen Necromancer ng mga rare item na kailangan niya. Pinapaalis na siya ni Ningfang para asikasuhin iyon. Bigla na lang itong tumalon at lumipad palayo habang sumisigaw siya rito na mag-ingat at dumalaw-dalaw minsan. Sumigaw naman pabalik ang babae na manahimik daw siya. Nang wala na ito, napangiti siya dahil sa wakas ay mag-isa na lang siya. Mayabang niyang sinabi na narito ang big boss ngayong araw, buti na lang daw, at nakapaghanda siya ng maaga. Natutunan niya ang dalawa pang skills dahil magagamit naman ang lahat ng ito ng libre sa unang pagkakataon. Mas maraming forbidden spells, mas mabuti. Ipinakita sa kaniya ng system ang passive skill na Arcane Gift, kung saan pwede niyang magamit ang forbidden spells ng minsan sa isang linggo. Nang walang nababawas sa kaniya, nag-inat siya ng mga braso ng may panghihinayang, habang iniisip na 3 lang ang kaniyang skill slots sa kasalukuyang level, at alam niyang hindi niya ito magagawa. Ginamit niya ang skill book na ibinigay sa kanya ni Wang Yu hanggang sa umabot siya sa level 15. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang 3 active skills. At 2 passive skills. Samantala, sa loob ng isang mapanganib na puntod, sinabi ng isa sa mga lalaki sa kabilang team sa kanyang mga kasamahan na ang malaking boss ay nagpakita na sa kailaliman ng mataas na tore ng Secret Realm, at kailangan nilang makipaglaban para makarating doon mula rito. Dapat silang mag-ingat dahil napakahirap ng dungeon, at ang mga halimaw sa loob ay sobrang mapanganib. Pero nagulat silang lahat nang may isang nagbabagang lakas ang mabilis na dumaan sa harap nila. Sinabi ng babae sa kanyang team na mayroon ng adventurer team sa unahan nila, kaya nabulol ang lalaki at nagtaka kung paano sila nakarating agad doon, pero napansin ng ibang mga lalaki na sina Wang Yu at Chang pala iyon mula sa Lion Guild. Sinabi niya sa kanyang team na kahit ilagay pa sila sa national scale, sila ay tunay na napakalakas na mga baguhan. Sumang-ayon ang isa pang lalaki at sinabing walang laban ang iba sa kanila habang nakatingin ng may pananabik sa Lion Guild. Habang madaling pinapatay ang mga halimaw sa unahan, tinanong ng cleric ang berserker kung nararamdaman ba niyang lalong lumakas si Wang Yu, kung saan sumang-ayon ang berserker at sumagot na dahil na rin sa pagtaas ng agility ni Wang Yu ng 10 puntos. Samantala, sa loob ng Secret Realm, sa kailaliman ng mapanganib na puntod, isang forbidden black hole ang lumitaw, at lumabas siya mula roon habang masayang sinasabi na ang forbidden spell ng spatial magic ay talaga namang mabilis. Tinatawag itong Void Step. Isa itong dark forbidden spell na bumubutas sa espasyo patungo sa dark world, mabilis na tumatawid sa target na lokasyon at tumatagal ng 1 oras. Maya-maya pa, isang butas na parang mata ang lumitaw sa lupa at ang boss ng kailaliman ng mapanganib na puntod ay lumabas mula roon. Pero kalmado lang niyang sinabi rito na huli na ito. Agad itong nagpakawala ng isang malakas na atake sa kanya na nagdulot ng malakas na pagsabog at walang iniwan kundi alikabok sa dati niyang pwesto. Galit na galit siyang tinawag nitong hambog na adventurer at tinanong kung paano siya naglakas loob na magpakita ng mag-isa sa pag-aakalang naglaho na siya. Pero bigla siyang muling lumitaw sa likuran nito gamit ang kanyang spatial magic at sumagot na ayaw niyang makipaghati sa kahit kanino ng mga makukuha niyang gamit.
Pagkatapos ay inactivate ang kanyang Meteor Rain skill, isang dark forbidden spell na nagpapatawag ng ulan ng apoy mula sa langit na nagdudulot ng matinding pinsala sa buong paligid. Nagulat ang boss nang makita ang ulan ng mga nagbabagang bato sa itaas nito na tumatama sa bawat halimaw sa tore at nagdudulot ng dambuhalang pagsabog. Agad niyang ginamit ang kanyang spatial magic para lumayo sa ulan ng apoy at nakita sa system na napatay niya ang isang corpse demon, moon demon, erosion ghost, dark feast ghost, armor warrior, at true armor warrior. Nakakuha siya ng kabuuang 12,000 experience points, 200 para sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng system na napatay niya ang isang fallen Lao Necromancer, kaya nakakuha siya ng 50,000 experience points at umabot sa level 30. Naglakad siya palapit sa mga nalaglag na gamit, alam niyang marami ang kanyang makukuha at magagamit niya ang pendant at mga gemstones. Sa kasamaang palad, ang dalawang skill books ay hindi eksklusibo para sa mga mage, pero mahal pa rin ang halaga ng mga ito. Nagpasya siyang i-absorb ang Necromancer emblem sa pag-iisip na kahit mabawasan ang kanyang stamina, ayos lang ito sa kanya. Matapos i-absorb ang Necromancer emblem, ipinakita sa kanya ng system na habang nasa transformation, maaari niyang ma-unlock ang hidden occupation na Undead Wizard o i-activate ang mga prerequisite tasks para sa hidden occupation na All Elemental Mage. Napangiti siya dahil alam niyang ang mga hidden occupation ay napakabihira at likas na sa tao, kaya wala ng paraan para makialam pa, dahilan para magtaka siya kung ang mga emblem na iyon ang susi para ma-activate ang hidden occupations. Pagkatapos ay nagpasya na siya sa kanyang pinili, at sumigaw na huwag na silang magsalita dahil ang tunay na lalaki ay dapat maging isang all-elemental mage. Samantala, ang kanyang Meteor Rain ay umabot hanggang sa mapanganib na puntod kung nasaan si Wang Yu at ang kanyang team na nakikipaglaban. Nagpapanik na nagtanong ang Berserker kung anong nangyayari at sumigaw na ito ay isang nakakatakot na magic fluctuation. Si Wang Yu naman ay nag-utos sa lahat na tumigil sa pag-usad at umatras muna. Pero hindi sumang-ayon si Chang dahil gusto pa niyang patayin ang susunod na halimaw, kaya naman sinigawan siya nito at tinanong kung gusto ba niyang ilagay sa panganib ang lahat gayong napakadelikado na ng sitwasyon. Nagnitnit ang mga ngipin ni Chang sa pag-iisip na napakamalas naman ito. Matapos umatras, agad niyang kinuha ang kanyang phone para ipaalam ito kay Ningfang, pero nabasa niyang nag-message si Ningfang na mayroon siyang mahalagang lakad, kaya kailangan niyang maunang umalis. Maya-maya, nakarating na siya sa Transformation Hall at pumasok sa loob, kung saan napansin niyang kakaunti lang ang mga tao roon. Nakita niya ang babae sa gilid. At ang babae ay tinanong siya kung nandoon ba siya para kunin ang transformation task, kung saan sumagot naman siya ng oo. Pumayag ang babae. At sinabihan siyang hayaan muna siyang i-register ang kanyang impormasyon. Pagkatapos ay nagsimula na itong magtanong tungkol sa kanyang mga detalye, at sinagot naman niya ang mga ito. Hindi makapaniwala ang babae na sumasailalim na siya sa transformation sa edad na 18 at napansin na ang kanyang aptitude ay medyo mahina. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabihan siyang sumunod sa kanya para sa mage transformation na sinang-ayunan naman niya. Nang makarating sila sa mage transformation, sinabi sa kanya ng babae na sundin na lang ang susunod na proseso at pagkatapos ay lalabas na muna. Ito, kung saan nagpasalamat naman siya. Nang makalabas na ang babae sa silid, may nakita siya at tinanong si Captain Joe kung may problema ba? Sumagot si Joe na galing lang sila sa site para mag-imbestiga at ang mapanganib na puntod ay nakaranas ng matinding pinsala. Bukod dito, hindi pa malinaw kung saan galing ang lakas na ito, pero tinatantya na ang threat level ay posibleng umabot sa king level o mas mataas pa. Tinanong ng babae si Joe kung nagkaroon ba ng 2 king level threat sa loob lang ng 2 araw at kinumpirma naman ito ni Joe. Sinabi niya sa babae na pinadala siya ng mga nakakataas para hilingin sa grupong Solitary Shadow na kumilos na. Sa kabilang dako naman, sa transformation room, ipinakita ng system kay Ningfang na ang una niyang transformation ay ang maging isang Lich Wizard. May mga kondisyon para rito, kailangang pumasok sa Realm of Illusion, sa Wangu Grave, at makuha ang mission item na Blood Soul Crown. Ang palugit ay 3 araw at ang antas ng hirap ay A-level. Ang isa pang pagpipilian ay ang All System Mage God, na siyang prequel mission para sa unang transfer, kung saan kailangang pumasok sa Realm of Illusions, sa Huang Divine Temple, at makuha ang mission item na Holy Emblem. 3 araw din ang palugit nito at S-level ang hirap. Pinili niya ang All System Mage God, sa isip niya ay prequel mission lang naman ito. Pagkatapos, pinasuri sa kanya ng system ang kanyang impormasyon. Matapos maayos ang kanyang mission, lumabas siya ng kwarto at naisip na sulit talaga ang pagiging isang hidden profession. Dahil pati S-level mission ay lumabas, natuwa siya na binigyan siya ng 3 araw, kaya hindi ito masyadong nakaka-stress.
Isang babae ang ngumiti at nagpaalam sa kanya, ngumiti rin siya at kumaway pabalik, pero napansin niyang hindi ito, yung babaeng nakita niya kanina. Habang nangyayari yon, sa loob ng isang mapanganib na libingan, tuwang-tuwang sinabi ng isang lalaki kay Joe na ngayon lang siya nakakita ng miyembro ng Solitary Shadow. Napansin niya nakakaiba ang suot ng mga ito. Pero, pinatahimik ni Joe ang lalaki at sinabing ang pag-iral ng organisasyong yon ay isang opisyal na lihim. Ipinaliwanag ni Joe na lahat ng miyembro ng Solitary Shadow ay may taglay na pambihirang hidden profession. Dahil dito, nagagamit nila ang kapangyarihan ng kadiliman sa labanan at bihasa sila sa pagtupad ng mga espesyal na misyon. Hinawakan naman ng babae ang kanyang ulo dahil sa sakit at sinabi sa lahat na napakalakas ng kapangyarihan ng kadilimang yon na kahit naglaho na ito, ay apektado pa rin siya. Sinabi niya kay Joe na wala siyang nahanap na kahit anong bakas at tila naglaho ang salarin matapos manira, kaya imposibleng malaman kung ano ang layunin nito. Sinabi naman ni Joe sa kanya na nitong mga nakaraang araw ay madalas siyang makatanggap ng ulat, na may mga secret realm na nagpapakita ng kakaibang senyales, na baka simula na ng isang malaking krisis. Tinanong niya kung may ugnayan ba ang mga ito. Sumagot ang babae na mahirap itong sabihin at kailangan muna niyang isang guni sa mga nakakataas. Matapos dagdagan ang mga tauhan, hindi makapaniwala si Joe na kahit ang sikat na miyembro ng Solitary Shadow na si Huang Lan ay nahihirapan dito. Tinanong ng lalaki si Huang Lan kung ang salarin ba ay isang halimaw lang o baka iba pa ang gumawa nito. Pero tinanong siya pabalik ng babae kung ang ibig ba niyang sabihin ay isang mutant na katulad niya ang salarin, kaya agad na humingi ng paumanhin at nagpaliwanag ang lalaki. Wala raw siyang ibang ibig sabihin. Kalmadong sumagot ang babae na ang threat level doon ay lumampas na sa king level. Para makontrol ang ganoong kalaking kapangyarihan ng kadiliman, hindi yun bagay na kayang tagalan o dalhin ng katawan ng isang tao. Tinanong ng lalaki kung ang ibig bang sabihin nito ay may isang sobrang lakas na halimaw na nagtatago sa lungsod na pwedeng magdala ng malaking sakuna. Sumang-ayon ang babae at sinabing malamang ay nagtatago ito sa dilim at dapat itong mahanap sa lalong madaling panahon. Samantala, ang halimaw na pinag-uusapan nila ay nasa bahay lang pala niya at komportable sa madilim na paligid. Nakaupo siya sa kanyang kama habang nag-iisip. Matapos umabot sa level 30, nadagdagan ng 4 na skill slot ang kanyang character. Nagpasya siyang simulan ito sa pag-aaral ng 2 libro na ibinigay sa kanya ni Wang Gu. Sinabi niya sa system na gusto niyang matutunan ang passive skill na Foul Earth Defense, at pinindot ito. Ipinakita sa kanya ng system na ang passive skill na Foul Earth Defense ay automatikong gagana kapag inatake siya, kung saan 100% ng damage ay hihigupin ng Foul Earth Shell hanggang sa limitasyon ng kaya nitong tanggapin, at kapag huminto na ang atake, unti-unti ring aayusin ng shell ang sarili nito. Napagtanto niya na ang mga Forbidden Curse ay pwede ring isama sa mga lower level spell. Bubuo ito ng mga bagong epekto, at dahil dito, nagkaroon siya ng isa pang paraan ng depensa na gagawing walang bisa ang mga ordinaryong damage. Binuksan niya ang isa pang libro at ipinakita sa kanya ng system na ang nakitang skill na Falling Rock Technique ay pwedeng isama sa mga Forbidden Curse na Foul Earth Shell at Meteor Fire Rain, at automatiko na itong isinagawa. Pagkatapos, natutunan niya ang passive skill na Elemental Mastery Earth, at ipinakita ng system na mapapalakas nito ang lahat ng epekto. Ang mga Earth-based spell effect ay tataas ng 20%. Matapos suriin ang kanyang mga libro at skill, napansin niya na ang skill slot count ay 4 pa rin, kaya nagpasya siyang makipag-exchange at bumili ng ilang bagong libro. Maya-maya, sa exchange tower, pumasok siya sa loob at nakita siya ng babae kanina na nag-akalang gaya lang ito ng dati. Bigla itong humarang sa harap niya. Malambing niyang sinabi na narito siya, pero simpleng sinagot lang siya ng lalaki na hinahanap niya si Yongsin. Galit na sumagot ang babae na may kasamang ibang kliyente si Yongsin sa mga oras na ito, kaya siya muna ang sasama sa kanya ngayon. Pero, nilagpasan lang siya ng lalaki. Sabi niya, hindi na ito kailangan at titingin-tingin na lang muna siya mag-isa, kaya naiwang bad trip ang babae at nagtataka kung tinatanggihan ba siya nito ng ganoon na lang, at kung hindi ba siya pwedeng ikumpara sa isang katulad ni Yongsin. Sinundan niya ang lalaki habang sinasabi ito. Ayos lang iyon para sa kanya dahil iyon naman ang kanyang tungkulin. Bigla namang tumakbo si Yang Zhen sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan, tinanong siya nito kung siya ay tapos na, at sumagot ang dalaga na hindi pa siya tapos. Kumakain lang daw siya sa likod, pero sinabihan siya ng kasamahan niya na nandoon ang binata, kaya nagmadali siyang lumapit. Humingi naman siya ng paumanhin sa dalaga dahil naabala niya ang pagkain nito, at nag-alok na i-treat siya mamaya bilang pambawi, dahilan para sumagot ang dalaga na nakakahiya naman. Samantala, galit naman ang babaeng nasa likuran, iniisip na sadyang ginagalit siya ng lalaki. Maya-maya, itinuro niya ang mga libro at sinabi kay Wang na gusto niyang i-consign ang 2 skill books na iyon para ibenta at gusto rin niyang bumili pa ng mga mage skill books. Sumagot si Wang na walang problema at inutusan siyang nasamahan siya na sinang-ayunan naman ng dalaga.
Naalala ni Wang na noong huli ay nagbenta ito ng isang orange na sandata, pero sa pagkakataong ito, ay mga lilang skill books naman, kaya nagka-interes si Wang sa kanyang pinagmulan at nagpa siyang magpadala ng tao para alamin ang tungkol sa kanya mamaya. Nagkukwentuhan naman sila niyang sa restaurant. Pagkatapos nilang kumain, tinawag niya ang waiter para sa bill, pero sinabi niyan sa kanya na hindi na kailangan dahil nabayaran na niya ito. Sa gulat niya, tinanong niya ang dalaga kung hindi ba. Napagkasunduan nilang siya ang manlilibre, kung saan sumagot ang dalaga na may dahilan siya kung bakit siya nanlibre at hindi na dapat siya mag-alala. Tungkol doon, tinanong niya kung ano ang dahilan, pero pabirong sumagot ang dalaga na sekreto lang ito at dapat na silang umalis. Nang nasa labas na sila, nag-alok ang lalaki na ihatid siya, pero sinabi ng dalaga na hindi na kailangang mag-abala pa dahil papunta siya sa ibang lugar at sasakay na lang ng taxi. Sumang-ayon siya at pinag-ingat ang dalaga. Nang pumasok ang dalaga sa kotse, tinanong siya ng driver kung saan sila pupunta at sumagot siya. Sa pangalawang ospital ng lungsod. Napangiti siya, iniisip na salamat kay Ningfang. Nakakuha siya ng malaking komisyon at ang mga bayarin sa ospital ng kanyang tatay para sa buwang iyon ay sa wakas ay nabayaran na. Habang lumuluha siya, sa tuwa, biglang nabasag ang bintana ng kotse at may kung anong tumusok sa driver. Nangilabot siyang makita ito sa labas ng kanilang kotse. May isang portal sa itaas at maraming halimaw ang lumalabas mula roon na nagdulot ng gulo sa kalsada, agad niyang hinawakan ang hawakan ng pinto ng kotse at tumalon palabas. Nang bumagsak sa lupa, nagtataka siya kung ano ang nangyayari at bakit. May mga halimaw na lumilitaw sa safe zone. Pagkatapos ay isang halimaw ang lumitaw sa harap niya, tulala niyang nakita ang isang lalaking lumalabas sa portal na pagkatapos ay ngumiti sa kanya. Sinalakay naman niya ang halimaw gamit ang kanyang kapangyarihan, pero hindi man lang ito nagasgasan, at sumigaw lang sa galit. Isang mage si Yang Zhen na may 1-star attribute at nasa level 34 pero napansin niyang walang bisa ang kanyang pag-atake. Inihampas naman ng halimaw ang kuko nito para atakihin siya, dahilan para sumigaw siya sa takot. Mabuti na lang, dumating sa tamang oras si Captain Zhu at pinugutan ang halimaw. Tinanong siya nito kung ayos lang ba siya at sumagot siya na maayos lang siya. Sinabi naman nito sa kanya na kung kaya niyang gumalaw, dapat muna siyang humanap ng mapagtataguan. Tumakbo siya palayo habang napansin ni Zhu na ang lahat sa paligid ay naging corrupted na at ang Secret Realm ay nagsimula ng sumama sa totoong mundo. Hindi pa siya nakakakita ng ganito kalalang sitwasyon noon. Tiningnan niya ang halimaw na kakapatay lang niya at napansin na ang mga halimaw na ito ay hindi kayang harapin ng isang ordinaryong 1-star na tao na nagpaalala sa kanya sa sinabi ng kanyang kasamahan na ang isang sadyang napakalakas na halimaw na nakatago sa lungsod ay maaaring magdala ng sakuna anumang oras. Bigla namang may mga matutulis na daliri ang sumunggab sa kanya, pero buti na lang at nakatalon siya agad para umiwas. Tinanong niya ang taong umatake sa kanya kung isa ba itong mutant, at sumagot ang lalaki na hindi siya ganoong uri ng basura dahil siya ang tagapangalaga ng kapangyarihan ng kadiliman, dahil dito ay napaisip si Zhu kung ano ang ibig sabihin ng lalaki sa tagapangalaga dahil hindi pa siya nakakarinig nito noon, pero isinantabi na lang niya ang kanyang kuryosidad, alam niyang hindi ito ang oras para isipin ang mga ganoong bagay. Iwinasiwas niya ang kanyang espada sa lalaki, pero sinuntok lang ng lalaki ang kanyang espada, kaya tumalsik siya palayo. Naisip niya na hindi maganda ang kanyang sitwasyon dahil ang lalaki ay nasa level man lang ng pangatlong transfer o mas mataas pa. Inilagay naman ng lalaki ang kanyang daliri sa lupa, inilalabas ang kanyang kapangyarihan, at tumatawang sinabi na teritoryo na niya ito. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng madilim na kapangyarihan sa paligid nila, at sinabihan si Zuna ang isang mahinang. Tulad nito ay hindi niya katapat at nilundag siya para atakihin, iniisip na wala nang makakatalo sa kanya. Inibaon ng lalaki ang kanyang matutulis na kuko sa kanya, at ang lakas nito ang nagpatalsik sa kanya palayo. Tumatawang sumigaw ang lalaki na talagang lumakas na siya, at nararamdaman niya ang patuloy na pag-apaw ng kapangyarihan sa pagtapak sa lupang iyon. Bigla namang tinawag ng skull pendant ng lalaki ang lalaki na isang hamak na tao, at sinabihan itong huwag masyadong magsaya, kaya humingi ng paumanhin ang lalaki. May isa sa bitak sa langit na nagpaalala sa lalaki na ang kapangyarihan niya ay ibinigay lang nito, at kung wala ito ay wala siyang pinagkaiba sa isang nilalang na gumagapang sa putik gaya ng kanyang mga kauri. Isang mata ang lumitaw sa bitak at dahan-dahang lumabas ang mga demonyo mula rito. Inutusan ng demonyo ang lalaking nakaluhod sa lupa at nanginginig sa takot na patunayan sa kanya na may halaga pa siya at dapat niyang gamitin ang mga tao sa lungsod bilang mga alay para sa kanyang pamumuno sa mundong iyon na magalang namang sinang-ayunan ng lalaki. Samantala, may isang humawi sa kurtina at iyon ay si Ningfang na lumabas mula sa isang pampublikong banyo. Laking gulat niya nang makita ang mga patay. Mga bangkay sa labas at isang halimaw ang nagpagulo sa isip niya kung ano ang nangyayari, katatapos lang kasi niyang magbanyo noon.
Lumingon sa kanya ang halimaw at mabilis na sumugod para umatake, pero biglang nagbitak ang lupa sa harap nito. Walang kahirap-hirap niyang inatake ang halimaw gamit ang kanyang Earth Spike, habang tuwang-tuwa siya na hindi nasayang ang malaking perang ginastos niya para sa sandatang iyon. Ngayong araw, nakakuha siya ng isang purple skill na saktong bumagay sa kanyang Death Magic bonus. Pagkatapos noon, lumabas na siya ng gusali. Nagulat siya nang makitang tila nabubulok at sira-sira na ang buong kalsada. Doon ay may nakita siyang isang taong humihila ng bangkay. Itinapon lang ng lalaki ang bangkay sa gilid nang mapansin niya, si Ningfang. Sa inis nito na may mga insekto pang nakaligtas, bigla itong tumalon. Itinarak niya ang kanyang matutulis na kuko kay Ningfang, bagay na ikinagulat nito. Matagumpay niyang nahawakan si Ningfang, pero ang lalaki naman ngayon ang nabigla. Nakita niyang naglabas ng shield si Ningfang, dahilan para manginig ang malakas niyang braso. Nauutal na nagtanong ang lalaki kung paano naharangan ni Ningfang ang atake niya. Sinabi ng demonyo sa lalaki na iyon ay tunay na kapangyarihan ng kadiliman. Sinabi rin nito na ang lakas ni Ningfang ay hamak na mas matindi kaysa sa kanya. Binawi niya ang sinabi at iginiit na mas nakakatakot na aura ang nararamdaman niya kay Ningfang. Mas matindi pa raw ito kaysa sa mismong kamatayan. Habang nakapikit, naisip ni Ningfang na mukhang napakalakas ng lalaki, kaya nagtaka siya kung may binabalak ba itong isang forbidden curse. Idinilat niya ang kanyang mga mata at biglang winasak ang matalas na crystal arm ng lalaki, kaya naman hindi makapaniwala ang kalaban sa nangyari. Sumigaw ang lalaki para humingi ng tulong sa kanyang pinunong demonyo, pero ang sagot lang nito sa kanya, ang user na sinusubukan niyang tawagan ay out of service. Bahala na raw siya sa buhay niya. Pagkatapos noon, lumipad na paitaas ang mga demonyo at mabilis na bumalik salamat sa langit. Pinagmadali ng pinunong demonyo ang kanyang mga kampon dahil sumasara na ang lagusan, at sa huli, tuluyan na ngang nagsara ang lamat. Ang lalaking naiwan ay naguguluhan kung ano ang nangyayari at kung bakit nawala ang kanyang kapangyarihan. Ngumiti lang si Ningfang sa kanya. Ang mga tinatawag na mutant ay yung mga nakakuha ng hidden profession ng kadiliman habang sumasailalim sa awakening process. Kaya nilang kontrolin ang kapangyarihan ng dilim na nagpapalakas sa kanila kumpara sa mga ordinaryong propesyon na kapareho nila ng antas. Pero kapag nawala na ang proteksyon ng kapangyarihan ng dilim, nagiging mahina na sila, napasigaw na lang sa takot ang lalaki. Mabilis na natusok ang katawan niya ng isang earth spike, dahilan para mamatay siya agad. Alam ni Ningfang na magiging malaking sakit sa ulo ang lalaking iyon kung hinayaan pa. Pero kampante siya na makakapag-focus na siya sa pag-atake nang hindi iniisip ang depensa. Kaya naman, mabilis na niyang kinuha ang mga gamit na nalaglag dito. Nagmadali siyang umuwi bago pa may makapansin sa kanya. Ilang sandali lang, sa gitna ng wasak na lungsod, lumitaw si Kuang Lan at isang babae. Sinabi ng babae kay Kuang Lan na umatras na ang mga halimaw at tumigil na rin ang pagsalakay mula sa kabilang mundo. Napansin niya ang dalawang malakas na spell, at ang isa doon ay ang pagpasok ng kabilang mundo sa realidad. Pareho itong biglang lumitaw at nawala ng mabilis. Nagtaka tuloy siya kung ano ba talaga ang balak ng kanilang kaaway. Tinanong din niya kung kumusta na ang sitwasyon sa ibang lugar. Sumagot ang babae na ligtas na ang halos lahat, maliban na lang sa malaking pinsalang tinamo ng team sa timog na bahagi ng lungsod. Dahil hindi pa sigurado ang sitwasyon at alam nilang si Joe ang naka-assign sa timog, iminungkahi niyang mag-imbestiga sila doon. Habang nangyayari iyon, may isang lalaking nakatingin sa bangkay na natusok at napatay. Iniisip ni Duan kung nanakawan ba ang lahat ng gamit ng lalaking ito. Biglang sumulpot si Kuang Lan at inutusan si Duan na huwag gumalaw, tsaka nito tinanong kung sino ba talaga siya. Ipinakita ni Duan ang kanyang badge bilang patunay na miyembro siya ng Cloud Realm, at sinabihan ang babae na huwag itong kabahan. Namukhaan nito ang badge at nalamang kabilang siya sa isang hindi opisyal na organisasyon na puro mga fighter ang miyembro. Kinumpirma naman ito ni Duan. Sinabi ng babae na ang balita niya ay laging palihim kung kumilos ang grupo nila, kaya tinanong niya kung bakit ito naroon. Ipinaliwanag ni Duan na ang lalaking patay ay dati nilang kasamahan pero nagtraidor sa organisasyon at kumampi sa mga taga-kabilang mundo. Tinulungan nito ang kabilang mundo na pasukin ang realidad kaya naman nilusob ng mga halimaw ang kampo nila at maraming namatay. Napatanong ang babae kung may kinalaman ba ito sa mga nangyayari kamakailan at iniisip niya kung tumigil ba ang pagsalakay dahil lang sa pagkamatay ng lalaking ito. Tinanong si Duan kung sila ba ang pumatay sa lalaki, pero sumagot siya na hindi sila ang may gawa noon. Wala silang malay kung sino ang pumatay dito. Dagdag pa ni Duan, tuso ang lalaking iyon at mahilig magtago sa loob ng realm space. Habang pinag-iisipan ang sitwasyon, napagtanto ni Kuang Lan na kahit gaano pa kalakas si Zhao, naubos pa rin ang buong hukbo nito. Ibig sabihin, ang pagpatay mismo sa kaaway ang nagpatigil sa pagsalakay ng kabilang mundo. Dahil dito, nagsimula na silang maghinala. Napaisip sila kung mayroon nga bang ganoong katinding tao rito sa Kenu City. Pagkatapos noon, naglakad na palayo si Duan. Tinanong siya kung saan siya pupunta, at ang sagot lang niya ay may kailangan siyang hanapin. Samantala, sa bahay naman ni Ningfang.
Sumisigaw siya sa sobrang tuwa nang malaman niyang ang nakuha niya sa lalaki ay may kasama palang 2 piraso ng orange set equipment. Ito ang Eternal Glory, isang top set accessory na orange quality at kailangan ng level na 120 para magamit. Nakakuha rin siya ng Eternal Glory Pants, isa pang set accessory na orange quality at kailangan din ng level na 120. Pero naalala niyang hindi naman ito suot ng lalaki kanina, kaya nahulaan niyang baka may dahilan kung bakit ito nangyari. Siguro dahil hindi pa ganoon kataas ang level ng lalaki, alam niya na kung isinuot iyon ng lalaki, mapipilitan siyang gumamit ng mga ipinagbabawal na teknik para lang matalo ito. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kwintas ng lalaki, at napansing kakaiba ang itsura nito, mababa ang kalidad, at wala ring impormasyong makukuha tungkol dito. Pinitik niya ang kwintas, umaasang walang sinaunang Diyos na nakatago sa loob nito. Ang kwintas ay hindi gumalaw, pero gamit ang kwintas na iyon, lihim siyang pinapanood ng demonyo. Natutuwa ang demonyo dahil mabilis siyang nakakilos, at naisara agad ang realm, umaasang hindi siya nabuko. Noong tinitigan ni Ningfang ang kwintas at sinabing sana ay walang sinaunang Diyos sa loob, napatalon sa gulat at taranta ang demonyo. Agad niyang inutusan ang kanyang mga alagad na putulin ang lahat ng koneksyon at huwag basta-basta ilantad ang kanilang kinaroroonan na mabilis namang sinunod ng mga halimaw. Nakahinga ng maluwag ang demonyo, iniisip na. Muntik na sila doon at inaming mamatay-matay siya sa takot. Nagtaka rin siya kung paano siya naramdaman ni Ningfang. Kinabukasan, sa ospital ng lungsod, nakahiga si Jie sa kama ng ospital na puno ng benda at sinabi kay Kwang Lan na ang batang fighter daw ang nagligtas sa kanila. Ikinuwento niya na pagkakita pa lang ng kaaway sa batang fighter, agad silang nagbukas ng lamat sa realm, at tumakas. Sumang-ayon ang babae, at sinabi kay Jie na ramdam niya ring ang lakas ni Duan ay halos kapantay na ng sa kanya. Ang lalaki naman ay, napaisip kung ang taong nakatakas, kahit sa pinakamalalakas, ay talagang natalo lang ng isang misteryosong tao. Hinala niya na mukhang iyon nga ang nangyari sa ngayon. Pagkatapos ay naisip niya na baka ang misteryosong lalaking iyon ay napadaan lang, o baka naman namumuhay ito ng tahimik. Ano man ang totoo, ang misteryosong taong ito ay siguradong hindi rehistrado kahit saan. Maliban sa ilang bakas ng ordinaryong mahika, wala nang ibang espesyal na natuklasan sa pinangyarihan ng labanan. Nakaramdam ng gaan ng loob si Jay. Sa isiping may ganoong misteryosong tao na namumuhay kasama nila, pakiramdam niya ay ligtas na ligtas sila. Pagkatapos ay ibinahagi ng lalaki ang kanyang medyo pinalabis na ideya, nagtatanong kung may natitira pa kayang bakas ng madilim na kapangyarihan sa battlefield mula kagabi. Kinumpirma ng babae ang kanyang hinala, at ipinaliwanag na ang kanilang mga kaaway ay mga halimaw mula sa kabilang realm. Inamin ng lalaki ang kanyang pagkalito, nanghuhula lang naman daw siya sa sitwasyon, at nag-isip kung ang misteryosong tao ba ay isa ring mutant. Napansin niya na ang 2 mapanirang spell ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa mga tao, kaya naisip niya kung mutant ba ang misteryosong figurang iyon, agad na. Binaliwala ni Jay ang isiping iyon dahil imposible raw, pero seryosong pinag-isipan ni Kwang Lan ang suhestiyon. Samantala, doon naman sa hangganan, inanunsyo ni Ningfang ang kanyang intensyon na gawin ang misyon para sa job change at nagtanong kung pwede na siyang dumaan. Pinayagan siya ng mga bantay, at doon ay nakita niya ang templo ng liwanag. Habang naglalakad siya patungo sa templo, hindi niya alam na may sumusunod pala sa kanya. Si Duan iyon na sinusubukang imbestigahan siya. Ilang araw ang nakalipas sa palitan, ipinaalam ng babae kay Wang na dumating si Duan para makipagkita sa kanya. Binati ni Wang si Duan at sinabing nabalitaan niyang gusto raw bumili ni Duan ng isang set ng 4 na transfer fighter suit. Naisip ng babae sa sarili niya na dahil sa mataas na level at kagwapuhan ni Duan na napakagalante pa. Sa pera, hindi na sila mag-aalala sa hinaharap kung makuha nila si Duan sa kanilang panig. Pagkatapos ay binanggit ni Wang kay Duan na nagkataon namang may luma silang suki na tumawag lang at handang magbenta ng isang 4 na transfer fighter suit. Pero ang suking ito ay may 2 piraso pa lang sa ngayon, isang pang-itaas at isang pantalon. Nagtanong si Duan kung nasaan ang suking ito, at sumagot si Wang na may pinuntahan daw ang customer na iyon ngayong araw. At hindi makakarating. Gayunpaman, napansin ni Duan na ang mga detalye tungkol sa 4 na transfer, 2 piraso, pang-itaas, at pantalon, ay lahat tugma sa mahahalagang impormasyon tungkol sa gamit ng kanyang master. Kahit hindi pa ito nakikita ng personal, ang nabanggit na suit ay malaki ang posibilidad na sa kanyang master nga. Tinanong ni Duan si Wang kung pwede nitong sabihin kung nasaan ang suki niya at sinabing, babayaran niya ang impormasyong iyon na ikinagulat naman ni Wang. Nagtaka si Wang sa pagkakataon, naaalalang kung kailan. Sinabi ni Ningfang na ibebenta niya ang suit, doon naman sumulpot si Duan at nagtatanong tungkol dito na parang planado ang lahat, pagkatapos ay naalala ni Wang na nabanggit ng kanyang suki na pupunta ito sa kalapit na lungsod para sa ilang negosyo at iminungkahi na. Tatawag na lang siya mamaya para kumpirmahin ito.
Nagtanong si Wang kung nakaalis na si Duan, at kinumpirma naman ng babae na naihatid na niya ito. Nagtanong ang babae kung may problema ba, at ibinahagi ni Wang na may ipinagawa siyang investigasyon tungkol sa background ni Ningfang. Dati, natuklasan na ang mga magulang ni Ningfang, na parehong ordinaryong 2-star na propesyonal, ay nawala sa isang aksidente noong bata pa si Ningfang, kaya naiwan itong mag-isa. Nag-aral si Ningfang sa ikapitong middle school sa lungsod, at nag-awaken sa edad na 18, pero isa lamang siyang 1-star na propesyonal. Nang marinig ito, nagulat ang babae at sinabi kay Wang. Naakala niya ay kahanga-hanga si Ningfang, pero lumalabas na wala naman pala itong binatbat. Naisip niya na, noon pa man ay may nararamdaman na siyang kakaiba kay Ningfang dahil mukha itong mahirap, at ngayon ay nabuko na rin ito. Tinanong niya kung, saan kaya nakuha ni Ningfang ang mga gamit na ibinibenta nito sa kanilang trading post, gayong ang isang 1-star na propesyonal ay hindi makakakuha ng ganoon kahahalagang kagamitan. Sumagot si Wang na yun nga ang problema, at kahit kaibigan pa ni Ningfang ang anak ng. Tungkol naman sa Wang family group, hindi masyadong nakatulong ang grupo sa kanya. Napansin ng babae na mukhang bad trip si Duan. Kanina, tinanong niya si Wang kung ninakaw lang ba ang suot ni Ningfang. Ang sagot ni Wang, mukhang hindi naman ito nakaw. Posibleng hindi nakuha sa legal na paraan ang mga gamit na iyon. Sa pagkakataong ito, mukhang may nabangga si Ningfang na hindi niya dapat kinalaban. Tuwang-tuwang sumagot ang babae na ang isang 4 na transfer expert ay itinuturing na bigatin kahit sa buong probinsya ng Bashan. Naisip niya na ninakaw lang talaga ni Ningfang ang mga gamit, kaya lalo siyang naging interesado dito sa lalaki. Balik tayo sa Temple of Radiance, kung saan palihim na nagtatago si Duan sa likod ng bato habang sinusundan si Ningfang. Hindi siya makapaniwala na ang isang batang tulad nito ay nagawang pigilan ang pagsakop sa realm, lalo na't tinalo nito ang kanyang napakalakas na amo. Tumalon si Duan sa likod ng isa pang bato para ituloy ang pagmamanman. Pinag-isipan niyang mabuti ang lahat ng impormasyong nakuha niya. Base sa mga nakalap niya, posibleng nasa kamay ni Ningfang ang mahalagang relic ng kanyang amo. Kung hindi naman talaga malakas itong si Ningfang, siguradong may backer siyang sumusuporta sa kanya. Alam ni Duan na kailangan niyang maging sobrang ingat. Mas pinili niyang manatiling nakatago pagdating sa Temple of Radiance. Doon, pinapanood ni Ningfang ang mga adventurer na nakikipaglaban sa mga monster. Napansin ni Duan na nagpapalit ng suot si Ningfang. Akala niya, sa pamamagitan ng pagsipat sa mga gamit nito ay matatansya na niya kung gaano talaga ito kalakas. Matapos magbihis, nagmukhang ordinaryo na lang si Ningfang, parang isang estudyante lang na hindi pa nakakapagtapos. Napaisip tuloy si Duan kung nagbabalat kayo lang ba ito. Sinabi niya sa sarili na siguradong disguise lang ang lahat ng ito. Dahil sa bata pa si Ningfang, ang pagpapanggap na parang baguhan ay hindi kukuha ng atensyon at madali siyang makakahalo sa karamihan. Inisip ni Duan na kung sinasadya ni Ningfang na itago ang kanyang kinaroroonan, baka mawala niya ang bakas nito. Para hindi mahalata, nagpasya siyang huwag masyadong lumapit. Pagkatapos, minarkahan ni Duan si Ningfang gamit ang kanyang skill para makasiguro. Inactivate niya ang kanyang spiritual sensing, na naglalagay ng marka sa target sa loob ng kanyang isip nang hindi man lang nalalaman ni Ningfang. Habang sinusundan niya si Ningfang papasok ng templo, napansin ni Duan na ang mga monster sa realm na ito ay hindi naman ganoon kalakas ang level. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Ningfang doon. Bigla, tila may naramdaman si Ningfang na papalapit kaya agad siyang nag-shield. Mabilis niyang hinarang ang umaataking monster. Nagulat si Duan nang ma-realize na gumamit si Ningfang ng isang absolute defense. Hindi matitibag ang depensang iyon kahit anong atake pa ang gawin. Napansin din ni Duan na iniiwasan ng mga monster si Ningfang. Dahil dito, nakasiguro na siya na hindi lang basta-basta itong si Ningfang. Nang huminto si Ningfang, napaisip si Duan kung ano ang dambuhalang figurang iyon sa harap nila. Itinanong niya sa sarili kung yun na ba ang final boss, at kung makikipagbakbakan ba si Ningfang ng one-on-one. Palihim siyang natuwa dahil walang ibang tao sa paligid habang pinagmamasdan ng boss. Naguguluhan si Duan kung bakit ang isang kasing lakas ni Ningfang ay papatol sa isang mababang level na boss. Napaka-weird talaga. Hindi man lang gumalaw ang estatwa. Sinuri ni Ningfang ang paligid, at napansin na walang nabanggit sa mission guide tungkol sa higanteng estatwang ito. Nanginginig na pala sa takot ang estatwa, pilit lang nitong pinapakalma ang sarili para hindi gumalaw. Pumasok si Ningfang sa kwarto at malakas na sinabing dapat ay nandoon lang iyon. Pagkatapos ay nakita niya ang dambuhalang estatwa ng isang anghel na lumulutang sa langit. Nagliwanag ang mga mata ng walang mukhang boss at bigla itong lumipad palayo. Dahil dito ay napanganga si Ningfang. Tumingala siya at nagtaka kung bakit ito tumakas, habang si Duan naman na nakatago sa likod niya ay gulat na gulat din. Inisip niya kung isa ba itong rare hidden boss at kung paano nalaman ni Ningfang ang tungkol dito. Ipinaalam ng system kay Ningfang na ang kanyang mission ay ang All Series Mage First Turn Mission. Ang mga kailangan niyang gawin ay pumasok sa realm ng Glory Temple, makuha ang Holy Emblem, at talunin ang hidden boss ng templo.
Napangiti si Ningfang habang papalapit sa 6 na pakpak na anghel, kontento na talagang isa itong S-rank mission. Napaisip siya kung sino ang makakagawa nito kung isa lang itong ordinaryong first turn. Sumigaw naman ang anghel na sobrang nakakatakot daw ang lalaking ito. Nagtataka ang anghel kung saan pa siya pwedeng tumakas sa loob ng sarili niyang realm. Habang nagmamadali itong lumipad palayo, biglang nagdilim ang langit at nagkaroon ng thunderstorm. Kahit takot na takot, hindi nag-atubili ang anghel na pumailan lang paitaas, sinusubukang takasan ang presensya ni Ningfang. Itinaas ni Ningfang ang kanyang palad, at inactivate ang kanyang Thunderfall Descent skill na kayang magpabagsak ng isang higanteng thunderstorm. Gamit ang kapangyarihan ng langit, isang dambuhalang mata ang lumitaw sa himpapawid, at nagpakawala ng isang napakalakas na kidlat. Tinamaan ng kidlat ang tumatakas na anghel, na naging sanhi para dahan-dahan itong maging abo. Dahil din sa lakas ng kulog at kidlat, pati ang buong templo ay natupok at naging abo. Napasalampak si Duan sa lupa sa sobrang takot sa nasaksihan niya, hindi siya makapaniwala dahil ngayon lang siya nakakita ng ganoong klaseng mahika. Ngayon lang siya nakakita ng mahikang parang kayang gunawin ang mundo. Sigurado na si Duan na ang lakas ni Ningfang ay talagang nasa ibang level. Higit pa ito sa level ng kanyang amo, kaya naisip niya kung si Ningfang na nga ba ang usap-usapang 8-turn powerhouse. Sa kabilang banda, napabuntong hininga na lang si Ningfang, iniisip na hanggat hindi niya natatapos ang first turn ay hindi muna tataas ang kanyang level. Napansin niyang marami na siyang naipong experience points, pero sayang lang ang mga ito dahil hindi naman magamit. Gayunpaman, hinayaan na lang niya ito. Dahil sa hawak niyang emblem, makakabalik na siya sa wakas para tapusin ang kanyang misyon. Ang emblem na ito ay ang Holy Emblem, isang consumable na may orange quality o kahel na kalidad. Kaya nitong permanenteng dagdagan ang spiritual attributes ng 8, at palakasin ang recovery effect ng 100%. Inilabas na niya ang kanyang teleport scroll para makabalik, pero biglang nagmamadaling lumamapit si Duan sa kanya. Tinawag siya ni Duan na boss at nakiusap na maghintay muna sandali, kaya natigilan siya.